Ito yung nakuha sa tisdig, mga hidden trail marker, basag na banga. Yan. Then buti na gray brown. So pako. Anong tawag dito, na photo lang ito eh. Yan. So ganyan siya, naka letter C. Yung parang tinitwist, saka may hole siya. Yan yung hole, and then bali parating number 9, or kung sa Bisaya pa harapan ni siya og uguha. So ito ay nakuha sa dig site sa tisdig. Pula na bato or tinatawag na red tisa. Ibig sabihin nito center. Then yan, puti na buti. Yan, mga basag-basag. Yan. So and then carbonated na bato. Yan siya. Ito yung Japanese wand. So once again, magandang araw sa inyo dyan mga ka-TH. Welcome back to my channel. So actual remapping naman po tayo ngayon, no? Okay. So bali ngayon mga ka-TH, kita ko sa inyo yung actual na remapping. Then by the way mga ka-TH, meron palang HTM na plastic, may sikreto ito. Kung hindi ito luma, talagang ito, remarker. Okay, so kasi mag-remark talaga or mag-remarker talaga yung mga Shadow Ninja. So ngayon, yan yung staka. Direct to the point na tayo, direct na tayo. Dalawang load. Yan yung medium. Then ito yung shallow deposit. Yan yung staka. Yan siya. Yan. So medyo maliit lang yung deposit. Simpleng pattern lang ito mga TH. Then parang bato lang, no? Bato lang talaga yan. Walang masyadong marker yan mga TH. Naka-simple lang talaga yung Pero yan, yung mga bato na yan ay naka-plaster yan. Talagang naka-sit up yan, hindi naka-align. So ngayon, dito muna tayo sa bato na maliit. Hindi yan magalaw mga TH, hindi yan ma-move. Pag tatayo tayo dito, tapos mag-compass, ayan may arrows ya. Mag-compass. So pakita ko sa inyo yung compass orientation mga TH. Yan, naka north south. Tungo doon sa isang bato yan. Yan. North south, tungo doon. Sukat 12 feet. Mula dito patungo doon sa isang bato yan. 12 feet yung sukat. Then dito naman sa gilid, yan may heading siya patungo dyan sa isang bato. Kumpas tayo dito, naka 2 to 5 degrees. So baka simot 45 degrees. Yan. Talagang naka-align siya. Okay, so ngayon mga TH, puntahan natin yan. So bato na parang oblong. Yan. Parang oblong siya. May back arrow siya. So may cross type na nakaukit. Yan siya. Tapos yan, cross na nakaukit. May mga cross yan na nakaukit. Yan siya. May back arrow din. So pag dito tayo mag-orient tayo dito, naka 357 yan, naka 357 yan alignment, or naka JOS pupunta doon sa tisdig. Then
dito tayo mag bearing tayo dito ng 315 degrees, 135 degrees. So baka simot 315, tama dun sa isang bato. So 12 feet pa rin yung sukat, so naka-align siya. And then tingin ko sa inyo, dito tayo sa isang bato na ito. Itong bato na ito ay almost halfway patungo doon. So hindi itong bato na ito, itong arrowin niya, kasi dalawang arrow yan, yung arrowin niya patungo doon sa medium deposit. So and then dito sa gilid niya, kasi dalawang arrow yan, ay sekreto yan dyan yan, parang naka pa-curve patungo doon sa yan, sa istaka. Okay, so ngayon, so tatama pa rin siya sa 45 degrees doon sa tisdig. 45 degrees sukat, 12 feet. So 45 degrees, no? So yan, yan yung istaka natin, yan. So mababaw pa lang yan yung tisdig, pero naglabasan na yung mga hidden trail marker or tinatawag na HTM. So ngayon mga test, kasi dito tayo nag-tisdig, kasi pag dito tayo tatayo, yan, i-connect mo yan yung dalawang bato na, kasi naka-align yan, yan, connect mo yan, tapos doon connect yan. So naka-arrow, naka-cross type yan. Okay, pag i-connect yan, ganyan. So naka-cross pattern. So kasi may cross doon na ukit. Okay, cross type. So dito yung dig site. So hindi tayo dyan sa gitna. So simple lang yung pero pag magkamali ka, wala kang makuha. Yan, naka-cross yan. Ito yung missing. So pag hukayin ito, may marker pa yan sa ilalim. Yan. And then mga TH, naka-align din doon sa dito sa load. Mag-orient tayo. Yan, norte. Tama doon sa bato na yan. And then sa load. Yan. Yan. Yan, perfect yan. Due north. Punta dyan. So yung marker kanina mga PH, yung plastic, isa nasabi ko sa inyo na parang yan, parang remarking o remarker. Ayaw mag-focus. Yan, number 7, may number 7 siya. So given yan, number 7. Yan. Yan. Yan yung number 7. Talagang number 7 siya. At saka nakabikat. So under. So yung 7 yards or 7 meters, try natin na susukatin mula dito papunta dyan sa due north. So 7 meters, 7 times 3, 21 feet. So try natin. Sukat tayo dyan, mula dyan patungo doon sa tinatawag na medium deposit. So ngayon, kuha tayo dyan ng 21 feet kasi given yung number 7. Itong metrosa na ito or scale tip, ano pa ito, 16 feet. Yan yung 15 feet, 15 dun. So mag-add na lang tayo ng 6 feet para
ah 21 feet. Add tayo ng 6 feet. Add tayo ng 6 feet para ano, yan 6 feet size tungo dyan sa sentro ng item. So sa pool tama yung sukat. So yung number 7 doon tungo dito, number 7 doon, so talagang marker siya, hindi gawa ng Pinoy. Doon talaga yan nakuha sa gitna sa item. So ngayon diyan siya tatama. Yan yung malaking load or medium deposit. So maglalak siya dyan sa bato na yan, malaking bato. Pero ano, biniyak nila dati. So wala silang nakuha dyan. Pero may matrace pa naman po natin yung dig site kasi may marker pa man siya dito na arrow arrow siya. So arrow tapos naka wall na, then naka drop pointing down yung arrow niya. Yan siya, wall type yan. So yan yung estaka, yan yung item, ganyan kalaki yung dimension ng item. So and then may hole siya dito, confirmation na may deposit dito. Yan perfect yan kasi yung tatlong daliri. Yan. So wall type arrow. Perfect yan, north south alignment or 159 pattern. So yan yung trace, and then tama yung given 21 feet. Tama doon sa isang load na tinatawag na shallow deposit. And then given din yan yung number 7 dyan, baka 7 feet or times 3, 21 feet. Nandyan na yung deposit to. Si number 7 given yan pero kung so sana nag-expect na mababaw lang yung item, nagkakamali po kayo. Pero meron naman pong mababaw, pero sa ngayon medyo konti na lang. And then kung para ka lang naghuhukay ng or nag-harvest ng kamote, wala lang vlog na mangyayari ngayon kung kung yung treasure hunting or para ka lang nag-harvest ng kamote, makuha lang ng isang araw. So wala na akong panahon na mag-vlog kaso malalim yung treasure, hindi madali mag-treasure hunting. Okay, so malaliman yan kasi lang taon yung Japanese dito sa Pilipinas. Okay, so ngayon ito yung gadget natin. Hindi ko na lang mapapakita yung detection ng dowsing natin, dowsing L-rod. Yung dowsing L-rod natin, ito ay gold plated na, hindi na kailangan pang balahan. Gold lang yung target nito. And then so hindi ito makadetect ng diamond, mga gemstone kagaya niyan, at saka silver kasi gold lang, gold plated na. And then hindi yan mag-detect ng tubig, metal, mga minerals, mga decoy, hindi yan mag-detect. So hindi ko na mapakita sa inyo yung detection. Ngayon itong Japanese wand, so gamitin lang ito pagkatapos ma-remap kasi yung detection ng wand. So may mga magaling gumamit nitong Japanese wand. Bali may magaling nito. Siya. Yan yung kanto niya.
Yan yung kanto. So ikot siya pag tamaan yung kanto. Pag mga gitna, ikot siya. Yan. Kahit malayo pa, kahit dito pa ako. Yan, malayo na yan. Try natin kung saan siya papunta. Doon talaga siya. So, may bala ito, 10 carats lang na gold. Pero okay na yan kasi may alam naman tayo kunti sa remapping. And then kung yung mga viewers ko na gusto pang matuto, panoorin nyo si Chris Sniper kasi mentor ko yan, napakagaling yan. Magaling yan magturo. Yan. So ganyan yung sa mga gusto magpa-remap dito lang sa particular lang po ng Davao area dito sa Mindanao, pwede niyo akong i-message, PM niyo ako sa Facebook page. And then yung tropa natin dyan sa Bohol, makapunta dyan din ako sa Johnson bro. Yan. Pag lalabas tayo, hindi talaga dyan mag-detect. Doon talaga siya. Magaling gumamit nito kasi yung ikot nila ay naka clockwise. Pag gold, ganyan yung ikot. Pag hindi gold, baliktad. So depende yan sa gumamit kasi. Hindi lahat ng tao kayang yan. So depende yan sa taong gumamit. Kahit ako hindi ko kaya yun kasi pasmado yung kamay ko, or kung sa Bisaya pa, kurog. Yan, ikot talaga siya. Pag horizontal, yan. Dito naman hindi ko ginalaw yung kamay ko. So yan lang muna. Then maraming salamat sa walang sawang sumusuporta. So mula noon hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. So and then maraming salamat sa inyo, and then patuloy lang sa exploration. And then congratulations pala sa mga subscriber ko kasi ngayon na buwan 3 yung naka-hits.